May bagong balita na naman po tayo rito tungkol kay Pi Network. Sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan nitong mga nakaraang linggo, unti-unti na raw po siyang bumabawi o nakakabangon. Pero ang tanong, gaano kaya ito kaseryoso? Totoo bang may pag-asa si Picoin na makabangon? At paano po nakakaapekto sa kanyang presyo ang bagong KYB partnership at ang patuloy na debate tungkol po sa tinatawag na GCV or Global Consensus Value. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong developments dito sa mundo ng Pi Network, kabilang na ang kanyang price recovery, ang kanyang partnership sa isang wallet app na si Zipto, at ang kanyang kontrobersyal na halagang $314,159 na patuloy na ipinaglalaban ng ilang community members bilang halaga ni Picoin. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang ibig sabihin ng bagong KYB partnership ni Pi Network? Kamakailan lamang po ay opisyal na pong naging bahagi ng KYB verified businesses ng Pi Network itong si Zipto. Isa siyang crypto wallet at payment application na nagpapahintulot ngayon sa mga user na gamitin po si Picoin sa iba't ibang DeFi features tulad po ng multi-chain swaps, pagbabayad po ng bills at paglo-load ng Zipto Visa card. Ang KYB or Know Your Business ay proseso po ng verification kung saan ay tinitiyak po ng Pi Network na legitimate at mapagkakatiwalaan ang isang negosyo bago po ito payagang gamitin si Picoin bilang pambayad. Kaya sa simpleng salita, para po itong background check para sa mga negosyo. Pangatlo na po ito sa sunod-sunod na mga kumpanya na naging parte ng KYB system ng Pi matapos sina OnRamper at saka OnRamp.money. Dito ay makikita natin na unti-unting lumalawak ang ecosystem ni Pi sa tulong ng mga aktwal na negosyo. Ngayon ay bakit naman po importante ang integration ni Zipto para sa mga pioneers? Dahil dito sa partnership na ito, mas nadagdagan po ang gamit ni Picoin sa totoong buhay. Sa halip na nakahold lang sa wallet, pwede mo na siyang gamitin para magbayad ng bills or mag-load ng card. Ito ay malaking hakbang patungo sa real-world utility na matagal nang inaasam ng community. Ibig pong sabihin ay may silbi na ngayon itong si Picoin. Hindi na lamang po siya waiting game na inaabangan ng mga users na malista sa mga major exchanges. Ngayon ay tumaas ba talaga ang presyo ni Picoin? Yan, oo naman. Tumaas po siya, pero sa ngayon ay maliit pa lang yung kanyang itinaas. Ayon po rito kay BN Crypto, si Picoin ay nakarecover ng 2.3% matapos po ang sunod-sunod na pagbaba nitong mga nakaraang linggo. Sa kasalukuyan ay nasa presyong 0.50 ang kanyang presyo. Pero pag i-check po natin sa kay TradingView ay naglalaro po siya. Medyo bumabagsak po siya sa presyong 0.48 at saka 0.49. Kasi yung presyong 0.50 na ito ay isa po itong resistance level. Kaya nauuntog-untog siya dito at napapaatras. Yan, malayo pa ito. Ang 0.50 ay malayo pa ito sa mga mataas na inaasahan ng ilan, pero may positibong indikasyon na unti-unti po talaga siyang nakakabawi. Pero ang tanong nga lang ay matatagalan ba ito? Yan, may banta ba sa muling pagtaas ng presyo ni Picoin? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay meron pong banta sa pagtaas ng presyo ni Picoin, at ito po ay walang iba kundi ang isa po sa pinakamalaking banta ngayon ay ang tinatawag na token unlock. Yan, ayon po sa datos mula sa PiScan, may mahigit 300 million na Pi tokens ang nakatakdang i-release sa loob ng susunod na 30 araw or 30 days. Katumbas po ito ng humigit kumulang $153 million kung basihan ang kasalukuyang presyo. Ngayon pong July 4 ay may 19.4 million na Pi ang i-enable or ma-unlock para matrade. Kapag napunta
kapag pumasok po ito sa market, posibleng bumaba po ulit ang presyo dahil sa taas ng supply at pwedeng dumami ang mga sellers or magbebenta. Ito po yung tinatawag sa mundo ng crypto na selling pressure. Yan, dito naman po tayo sa GCV. Yan, Pi Network Community Debate intensifies over GCV price. Kaya ano nga ba ang issue tungkol dito sa GCV or Global Consensus Value? Isa pa sa mga usapin ngayon sa loob ng Pi community ay ang GCV or Global Consensus Value. May mga community members na naniniwalang ang tunay na halaga ni PiCoin ay nasa $314,159 kada piraso. Oo, tama po ang narinig ninyo. Higit sa 300,000 kada coin. Sabi po nila base raw ito sa mahigit 7.7 million na microtransactions na naitala sa blockchain mula pa sa nakalipas na taong 2022 hanggang ngayong 2025. Ayon pa sa ilan, ang value na ito ay produkto ng aktwal na transaction sa pagitan ng mga tunay na tao at tunay na produkto. Ang problema nga lang ay maraming hindi po naniniwala. Ayon po sa mga kritiko, imposible ang halagang ito dahil kung magiging ganito po kataas ang value ni PiCoin, ang market cap po nito ay aabot sa $31.4 quadrillion. Ayan. 314 na beses po yan ng global GDP ng Ayan, 314 na beses po yan ng global GDP ng buong mundo ayon po sa World Bank. Ngayon ay yan, kaya nga si Dr. Altcoin dito, ayan, isang kilalang pioneer ay tinawag pong delusional ang mga GCV believers. Sabi pa niya, mismong PiCore team na raw ang nagbenta ng mga PiCoin sa halagang mas mababa sa $2 bawat isa para punduhan lamang ang kanilang mga project gaya ng Pi Network Ventures. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, bilang mga Pinoy na nakatutok po rito kay Pi Network, kailangan po natin na maging maingat. Ang balitang ito ay may dalawang mukha. Una, magandang indikasyon po ang pagtaas ng utility ni PiCoin. Ibig pong sabihin ay posibleng magkaroon ito ng tunay na gamit sa mga darating na panahon. Pero ikalawa, hindi dapat tayong magpadala sa hype ng GCV na yan. Maging realistic po tayo. Habang hindi pa listed sa major exchanges si PiCoin at habang hindi pa open ang open mainnet, yan, hindi pa siya fully open kasi partially open pa lamang po siya, kailangan po nating timbangin ang bawat galaw. Huwag muna tayong mangarap ng milyon agad. Ang mas mahalaga ngayon ay obserbahan po natin kung paano po ginagamit si Pi sa totoong buhay tulad ng ginagawa ng partnership, tulad po ng ginagawa nilang partnership kay Zipto. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, positibo pa rin ang pananaw ko kay Pi Network. Nakakatuwa na may mga tunay na negosyo tulad po ni Zipto na nakikipag-partner at nagbibigay ng dagdag na gamit kay PiCoin. Pero sa kabilang banda, kailangan po nating iwasan ang blind belief sa mga unrealistic na presyo tulad po ng GCV. Tandaan natin, ang tunay po na value ng isang coin ay nakabase po sa demand, supply at saka utility. At habang may development, hindi pa rin po ito sapat para sabihing makakarating po agad si Pi sa mga pinapangarap na halaga. Kung isa ka pong pioneer or taga-subaybay ng Pi, huwag mong itaya ang lahat. Mag-research ka, maging updated at higit po sa lahat ay mag-invest lamang ng kaya mong mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.